Awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan, ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami po ang iyong tagapaglingkod. Ikaw po ang aming Panginoon. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kami po ang iyong bayan. Ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at mga isda. Ang lahat ng ito ay ilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain. Ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay sa kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkakaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot mailap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig.
Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuliang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ang iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahayag? Sa Siyon o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon,
Ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. May kwento po na isang bata na nakita ng isang lalaki na parang nawawala sa isang parke. Nilapitan ng lalaki yung bata, nawawala ka ba? Sino ba ang nanay mo? Ang tanong ng lalaki. Nanay ko po, si Bruha. Ang tatay mo? Demonyo po. Nakakaramdam na yung lalaki. Mukhang alam ko na kung saan patutungo ito. Sige. Sino lola mo? Si Satanas po. Ikaw, sino ka? Diablo po. So, gano'n na nga. Buti na lamang, mayroong isang tao nakakilala dun sa batang iyon at silang dalawa ay hinatid. Sinamahan itong lalaking ito patungo dun sa bahay ng bata. Nung malapit na sa pinto ng bahay ng bata, may nauliligan yung lalaki. May nag-aaway sa loob. Malamang yung mag-asawa. Sumisigaw yung lalaki. Ang sabi ng lalaki, saan ka na naman ang galing? Tama si inang, bruha ka nga. Inuuna mo ba yung pangangapit bahay kaysa unahin mo kami ng anak mong Diablo? Ay sumagot naman yung babae. Okay, bruha nga ako, pero demonyo ka. Inuuna mo pag-inom kaysa paghahanap ng trabaho, magsama kayo ng nanay mong sa Satanas. Ayan. Wala lang. May masabi lang. Minsan po, maganda po na malaman natin kung ano yung sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Nung sinabihan niya si Pedro na Satanas, lumayas ka. Tandaan ninyo, bidang-bida sa Pedro noong ilang sandali bago mangyari ito. Nung tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino daw ako? Sabi ng mga tao, kayo daw si Elias, kayo daw yung si Juan Bautista na muling nabuhay, isa kayo sa mga propeta noong una. Kayo, para sa inyo, sino ako? Ang Pedro, bidang-bida. Kayo po ang anak ng kataas-taasan. Kayo po ang Mesiyas. Tama, tumpak. Jackpot. Ang galing. Siyempre, palakpakan niya mga alagad. Ang galing mo, Pedro. Ang alam na alam mo. Pero, hindi akalain ni Pedro, makailang sandali pa lamang, nasabihan na siya ng lumayas ka, Satanas. Kabaligtaran ang nangyari. Bakit kaniyo? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, maaaring kilala natin si Jesus. Kilala natin ang Jesus Nazareno. Kilala natin ang Diyos. Pero, yung ating ikinikilos, malayo sa ating kinikilalang Diyos. Ulitin ko po. Maaaring alam mo, kilala mo ang Diyos. You have a personal relationship with God. You accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Debotong-deboto ka. Magaling ka sa attendance sa misa, perfect. Pwedeng ikaw ay may uniforme. May panyo ka bilang deboto. Pero ang tanong, yung pakikitungo mo ba sa kapitbahay mo ayon sa itinuturo ng Jesus Nazareno? Yun bang paghahanap buhay mo, tapat ka ba? Wala ka bang inuuwi na paperclip o bond paper? Kapag nasa pilahan, mahaba yung pila, kaya mo bang magtiyaga? Hindi ka sumisingit. Hindi ka ba nandadaya kapag ikaw nagko-compute na
ng dapat mong bayarin? Ikaw ba ay kumukonekta ng iligal sa kuryente, sa wifi ng kapitbahay, tubig? Yun ang tanong eh. Yun ang tanong. Kilala natin ang Diyos, pero yung atin bang gawi, yung kilos, yung buhay ba natin, tugma. Ayan ha, tugma ba yan sa itinuturo ng ating pinapanginoong Jesus na Nazareno, tugma sa katuruan at kalooban ng Diyos. Kasi sa Ebanghelyo na lamang, nakita niyo po, pwede palang mangyari iyon. Pwede palang mangyari iyon. Si Pedro, nagbidabidahan, akala niya ang hirap, ang pag-uusig ay hindi bahagi ng plano ng Diyos para kay Jesus Nazareno. Kaya ang pinagsabihan niya si Jesus, I can imagine, sinasabi ni San Pedro, over my dead body, hindi ko hayaang, ikaw ay madapuan ng kahit anumang langaw o lamok. I will protect you. Sabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas. Yang paghihirap, pag-uusig na dadanasin ko, bahagi yan ng kalooban, ng plano ng Ama para sa akin, para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Ang hamon sa atin, patuloy nating sambahin, patuloy nating papurihan, pasalamatan ang ating Panginoong Diyos, Jesus Nazareno. Pero ang ating pagsumikapan din naman, yung ating mga salita, ikinikilos, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, kung paano natin panghawakan ng ating mga negosyo o trabaho, sana po tugma doon sa itinuturo at kalooban ng ating Panginoong Jesus Nazareno ng ating Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang kaniyang awa. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway manatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano'y naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw bilang pakikiisa sa pagdurusa ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasa ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang mga nauna sa atin sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagdingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa isa't isa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, O aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagningingas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin
bilang iyong kaibigan. Pagkamat kapisan ito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili't buong dayang magdusa, yaring sakit, anong tamis o kaigaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatinian may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap, mayroong kapanatagan, tanan kong dusa at hilahil, lubos na nag-aparam, pagkat ito'y kaparaanan na mag-uugnay sa ating nakakapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatinihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. At ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2024. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.